Tay? Tay, gising po. Ano na naman ba, Bibong? Hating gabi na. Ang sarap na ng tulog ko tapos gigisingin mo ko. Maaga pa akong pupunta ng Bukirin bukas. Tay, bumangon ka po muna. Nadudumi po kasi ako eh. Samahan niyo naman po ako. Ay, naku naman anak. Ngayon ka pa talaga hating gabi dudumi. Hindi ba pwedeng bukas na lang ng umaga? 10 oras na ng gabi oh. Antok na talaga ako. Hindi ko na po mapipigilan, Tay. Masakit na po talaga ang tiyan ko. Samahan niyo naman po ako sa labas. Ay, Diyos ko. Ang batang ito talaga istorbo sa tulog. Ay, sige na nga. Halika na't baka mamaya kung ano pa mangyari sa'yo. Pasensya na po, Tay kung naistorbo ko po ang tulog niyo. Sige na, walang kaso yon. Pero bukas bawal ka nang kumain ng kung ano-ano bago matulog. Opo, Tay. O sige na, halika na. Labas na tayo para hindi na sumakit ang tiyan mo. Baka mamaya hindi ka makapagpigil dyan bigla ka madumirian sa salawal mo. Mahirap na. Si tatay naman talaga mapang-asar pa. Sabay na tumungo sa labas ang mag-ama. Tahimik nilang tinahak ang madilim na daan, gamit lamang ang maliit na lampara bilang tanglaw. Diretso ang lakad nila patungo sa tubuan dahil malayo sila sa kabiasnan at wala pang maayos na banyo. Dito muna sila dumudumi sa tagong bahagi ng lugar. Madalas ay sa mga talahiban o hindi naman kaya sa loob ng tubuan. Bakit kaya ang ingay ng mga aso ngayon? Kalimitan hindi naman sila ganito. Kaya nga po, Tay. Parang manlalapa po ang mga aso ngayon Oh, ito ang dahon ng saging. Gamitin mong pamunas pagkatapos mo magbawas. Bilisan mo para makauwi na tayo. Gusto ko na talagang pumikit Opo, Tay. Tawagin mo na lang ako pagtapos ka na. Doon lang ako sa may bandang punong akasya na yun. Habang humihitit ako ng tabako ko. Sige po, Tay. Sumuot si Bibong, papasok sa loob ng tubuan. Bit-bit ang layang dahon ng saging na kinuha ng kanyang tatay na gagamitin niyang pamunas matapos na dumumi. Patapos na siya nang makarinig ng tila mga yabag ng paa. Dali-dali niyang sinuot ang salawal at luminga-linga sa paligid. Dahil madilim at walang dalang kahit na ano, ay pinilit na lamang ni Bibong na aninagin ang paligid. Mabuti na lamang at maliwanag ang sikat ng buwan, kaya kahit papano ay may konti siyang nakikita. Hala, baka may tao. Ano ba naman yan? Hindi pa nga ako tapos Muling nakarinig ng yabag si Bibong. Sunod ay tunog ng kaluskos na parabang hinawi ang mga dahon ng tubo sa paligid. May tao ba riyan? Tao po! May tao ba riyan? Parang wala naman yatang tao Malakas ang pakiramdam ni Bibong na parabang may mga matang nakatingin sa kanya at may mga yapak na naririnig. Hindi niya alam kung guni-guni niya lamang ang bagay na yon o sadyang may tao talaga sa paligid at hindi siya nag-iisa sa loob ng tubuan. Maya-maya lang, nakarinig ulit siya ng kung anong kaluskos. Dahan-dahang sinundan ni Bibong ang tunog at sa hindi kalayuan, sa gitna ng tubuan, doon niya namataan ang isang matanda na nakaluhod sa gitna ng mga natumbang tubo. May nakaukit na bilog sa paligid nito at may libro sa kanyang harapan. Nakapikit ang matanda at tila may kung anong inuusal. Ale? Ano pong ginagawa niyo riyan? Nagmulat ng mata ang matanda at mariing tinitigan si Bibong. Tila ba naiinis sa biglang pagsulpot ng bata. Sino ka? Aswang ka rin ba? Hala, hindi po ako aswang Tao po ako. Kung hindi ka isang aswang,
Bakit ka nandito ng ganitong oras? Hindi ba tulog na ng ganitong oras sa mga normal na tao? Ano po kasi? Kaya po ako nandito ng ganitong oras kasi po dumudumi po ako. Wala po kaming banyo, kaya dito po ako dumumi. Wala akong pakialam kung narito ka na mga oras na to para magbawas. Sana hindi mo nalang pinutol ang pansasantigwar ko. Ha? Ano pong pansasantigwar? Isang uri ng mataas na panalangin o dasal laban sa mga aswang. Naku, pasensya na po kayo kung naabala ko po kayo sa pagdadasal nyo. Bakit po kasi diyan pa kayo nagdadasal? Pwede naman po sa bahay nyo na lang Mas makapagyarihan ang pansasagtigwar sa labas at sa ilalim ng bilog na buwan. Lalo na't ngayong gabi rin ito ay may nakainkwentro kong aswang sa lugar na ito. Lumalakas din ang mga aswang tuwing bilog at maliwanag ang buwan. Wala naman pong aswang sa lugar namin. At isa pa, hindi naman po totoong aswang Sabi ni tatay, gawa-gawa lang daw po ng mga tao ang aswang para po panakot po sa mga bata. Kaya hindi po ako naniniwala sa ganun Sa gayon, hindi ka naniniwala, Totoy. Ngunit darating din ang araw na sa sarili mong mga mata ang makakasaksi. At sa oras na yon, siguradong maniniwala ka na. Ay, siya nga po pala. Bakit may mga galos po kayo sa katawan? Nasugatan po ba kayo dahil po dito sa mga tubo? Hindi ka man maniwala, bata. Pero dahil ito, sa pag-atake ng aswang, sinubukan ko silang labanan. Baka naman po asong gala lang po ang umatake sa inyo at napagkamalan nyo lang po na isang aswang. May malalaking asong gala po kasi rito sa lugar namin Alam ko pinagkaiba ng aso at ng aswang. At isa pa, veterana na ako sa pagpuksa sa mga aswang, bata. Ha? Ganun po ba? Saan po pala kayo nakatira? Bakit po kayo napadpad dito? Dahil malakas ang kutob ko, nandito sa lugar nyo, sunod na atake ang mga aswang. Dito ko dinala ng mga orasyong ginawa ko. Kaya hanggat kaya ko pa, gusto ko kayong protektahan. Ang bait niyo naman po pala kung ganun. Iniisip niyo po ang kapakanan ng mga taong nasa paligid niyo. Wala akong magagawa. Yun ang kapalaran ko. Nasa kamay ko na ang pagiging santigwar at kailangan kong yakapin ang tungkulin yon. Ang astig niyo po pala. Luluhod lang po kayo tapos magdadasal. Matatalo niyo na po kagad ang mga aswang. Sana all may kapangyarihan. Nagkakamali ka. Hindi madali ang gawain ng isang santigwar. Hindi ibig sabihin na may karunungan sa isang dasal o orasyon laban sa mga aswang ay agad na silang matatalo. Mahirap silang puksain dahil may taglay din silang kapangyarihan. Nabanggit niyo po na naputol ko ang pansasagtigwar niyo. Ano pong mangyayari dahil naputol ko po ang orasyon niyo para sa mga aswang? Dahil naputol, hindi agad tatalab sa kanila. Naku, ganun po pala. Pasensya na po talaga. Kung naistorbo ko po kayo, hindi ko po sinasadya. Kaya nga gumawa ko nitong bilog na harang para hindi ako makita na kahit na sino at para hindi maputol ang pansasagtigwar ko. Pero sa huli, naistorbo mo pa rin ako. Ang hindi ko lang talaga maintindihan, paano mo ko nakita? Gayong ang may mga dugong. Hala, teka lang po. Tignan niyo po. Bakit po nagliliwanag po yung libro niyo? Marahang hinawakan ni Bibong ang libro. Ngunit agad rin niya itong nabitiwan nang bigla na lamang sumagi sa isipan niya ang mga kakaibang salita. Parang naglaro ang mga letrang yon sa kanyang isip at hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkahilo. Nawalan siya ng balanse. Mabuti na lamang ay agad siyang nasalo ng matandang babae. Anong nangyari sa'yo, bata? Hindi ko po alam Nang hawakan ko po ang libro niyo,
biglang may mga salita pong hindi ko maintindihan nang naglaro sa isipan ko. Kasabay po ng mga letra na hindi ko rin po maintindihan ng pagkakasulat. Aray, ang sakit po sa ulo. Para pong kusa silang pumapasok sa utak ko. Aray, aray ko. Anong sinabi mo? Ang sabi ko po, may kung ano po akong salita na naririnig sa isipan ko. Habang hawak ko po ang libro nyo. May kapangyarihan din po ba ang libro na yan? Hala, ba kung ano pong mangyari sa akin ha? Dahil hindi po ako nagpaalam na hahawakan ko po ang libro nyo. Hindi kaya. Napili ka rin, nakagaya ko. Baka naman isa ka ring san... Bibong, anak, ang tagal mo naman dyan. Hindi ka pa ba tapos? Halika na, umuwi na tayo. Aba, inaantok na ako, anak. Natigilan sa pagsasalita ang matandang babae nang makarinig ito ng boses. Kasunod ang mga yabag patungo sa kanilang kinaroroonan. Tapos na po ako, Tay. Nandiyan na po ako. Nang muling lumingon si Bibong sa kanyang likuran, kung nasaan ang matanda, wala na ito sa kanyang kinatatayuan. Tanging ang bilog na lamang na marka ang naiwan kung saan ito nakaluhod kanina. Hala, nasan na yun? Tumalikod lang ako sandali na wala na kaagad. Totoo nga yata ang sinasabi ng matandang ina. May kapangyarihan nga siya. Oh, bakit nandito ka? Aba, layo naman ang pinuntahan mo. Dudumi ka lang, tinumba mo pa ang mga tubo. Pambihira ka, oo. Hindi po ako may gawa niyan, Tay. Hindi po ako nagtumba ng mga tubong yan. Sino naman ang gagawa niya, Naber? Ikaw lang naman ang tao rito. Ikaw, Bibong, ha? Hindi kita tinuruan na magsinungaling at ipasa ang mali mo sa ibang tao. Kapag nahuli ka na may-ari ng tubuang ito, patay tayong dalawa. Siguradong magbabayad tayo. Pero Tay, hindi naman po talaga ako may gawa niyan eh. May matanda po kasi ako nakita rito kanina, Tay. Nag-usap po kami. Tapos, nang tinawag niyo po ako, tumalikod lang po ako saglit para tignan po kayo. Pagharap ko po, wala na po yung matandang babae. Ang bilis niya nga po nawala eh. Pero hindi na po ako magtataka. Dahil sa kanya na mismo nang galing na meron daw po siyang kapangyarihan. Ay, nako anak. Antok lang yan. Tay, totoo po ang sinasabi ko, Tay. May matandang babae nga po dito kanina. Nakaluhod po siya rito. Dito po sa may bilog na marka. Anong bilog ang pinagsasasabi mo? Wala akong bilog na nakikita. Ikaw talaga, Bibong, ha? Kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isipan mo. Tatay naman eh. Hindi naman po ako nakikipaglokohan sa inyo eh. Bakit mukha din ba ako nagbibiro, ha, Bibong? Talagang hindi ko makita ang markang bilog na sinasabi mo. Tay, nandito lang po talaga yung matandang babae kanina. Kinuwentuhan niya pa nga po ako tungkol sa pagiging santigwar niya at tungkol po sa aswang. Yan. Sa kakapakinig mo yan ng mga nakakatakot sa radyo ng kapitbahay nating si Mang Tasyo eh. Bawas-bawasan mo ng makinig ng mga ganyan, anak, ha? Dahil para lang isinasabuhay mo eh. Hindi po talaga, Tay. May matanda po talaga rito kanina. Hinawakan ko pa nga po ang libro niya. Sumakit pa nga po ang ulo ko. May mga salita po akong naririnig sa isipan ko. Tapos may mga letra at salita din po akong nakita na hindi po pamilyar sa akin. Para pong nakasulat po sa baybayin. Anong sabi mo, Bibong? Sumakit ang ulo mo nang hawakan mo ang libro. At may kung anong mga salita ang narinig mo sa isipan mo. Opo, Tay. Hindi po ako nagsisinungaling. Promise po, totoo po yun. Sakaling magkita ulit kayo na matandang sinasabi mo, huwag ka nang lumapit pa sa kanya, ha? At huwag ka na ulit humawak pa sa libro niya. Naiintindihan mo ba? Opo. Pero bakit ko po kailangan na iwasan po siya, Tay? Wala naman pong ginagawa sa aking masama yung matanda eh. Mukha naman po siyang mabait eh. Huwag ka na magtanong pa. Basta sundin mo na lang ang sinasabi ko. Para rin ito sa ikabubuti mo, Bibong. Opo, Tay. Wali ka na, umuwi na tayo. Bilisan mo na maglakad. Ito na po, nakasunod naman po ako. Ano ba? Panalinga mo riyan, ha? Baka madapa ka sa ginagawa mo. Hindi ko po mapigilan, Tay, na hindi po lumingon sa likuran eh.
Pakiramdam ko po kasi ngayon, parang may mga matang nakasunod sa atin. Para bang bawat hakbang po natin may anino rin pong sumusunod. Guni-guni mo lang yan, anak. Kapag ganyan ka, tinatakot mo lamang ang sarili mo. Pero tay, iba po talaga ang pakiramdam ko. Hindi ko po maipaliwanag na pakiramdam to, tay. Hindi naman po ako kinikilabutan o kinakabahan. Pero parang may malamig po na hangin na dumadampi po sa batok ko kahit wala naman pong simoy ng hangin. Tama na nga yan, Bibong. Ang mabuti pa, bilisan na natin ang paglalakad. Nang makauwi na kagad tayo. Tay, teka lang po. Naniniwala po ba kayo sa aswang? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo dati na hindi totoo ang mga aswang? Gawa-gawa lang yun ang mga tao para panakot sa mga bata. Para hindi na sila gumala pa paggabi na. Pero bakit sinabi po na matandang yun? Na totoo po ang aswang at nakikipaglaban pa nga po siya sa mga to. Hindi ba pinaalalahanan na kita kanina na wag mo nang babanggitin pang matandang yon? Kung totoo man ang sinasabi mo na may nakita kang matanda sa gitna ng tubuang yon, sigurado akong baliw yun. May sira sa isip kaya gumagawa ng kwento. Kaya wag ka na magpaniwala pa sa mga ganon, anak. Opo, tay. Oh, nandito na tayo sa bahay. Sige na, matulog ka na. At may pasok ka pa bukas. Pagkarinig nun, agad pumasok si Bibong at Goyong sa kanilang silid. Wala pang ilang minuto ay agad na nakatulog ang mag-ama. Ngunit ilang sandali lamang, sumigaw at habol hiningang napabalikwas ng bangon si Bibong sa kanilang banig. Napakapit siya sa dibdib at nagpalinga-linga sa paligid. Sa gulat naman ni Mang Goyong sa biglang pagsigaw ng anak, nagising rin siya at napabangon na rin. Anak, Bibong, ano ba nangyayari sa'yo? Ano ka ba naman? At bigla-bigla ka nalang sumisigaw. Tay, sinusundan po ako ng anino. Binubulungan po niya ako ng mga dasal at orasyon. Nagpakita rin po ulit sa akin ng mga letra na hindi ko po maintindihan. Sinasabi niya po, natanggapin ko po ang kapalaran ko. Hinahabol niya po ako, tay. Halika, matulog ka na. Panaginip lang yan, anak. Pero tay, parang totoo po eh. Tay, natatakot po ako. Huwag kang matakot, Bibong. Walang humahabol sa iyong anino. Panaginip mo lang yun. Maniwala ka. Opo, tay. O siya, sige na, tumahan ka na rin. Paano kasi? Sinabihan na kita na huwag ka nang makikinig pa sa mga nakakatakot na kwento dun sa radyo ni Mang Tasyo. Hindi ka kasi nakikinig eh. Yan tuloy, kung ano-ano na lang ang pumapasok sa kokote mo. Pasensya na po, tay. Gusto na yung iyak mo, ha? Matulog ka na dyan at may pasok ka pa bukas ng umaga. Kinabukasan, sabay na umalis ng bahay sina Bibong at Goyong. Pero magkaibang daan ang kanilang tinahak. Kinakailangan agahan ni Bibong ang pag-alis sapagkat medyo may kalayuan ang kanilang paaralan mula sa bahay nila. Samantala si Mang Goyong naman ay magtutungo sa bukirin. Panahon kasi ng anihan kaya't kailangan niyang makarating ng maaga para mas marami siyang maani at kitain sa maghapon. O siya, Bibong, dito na ang daan ko. Mag-ingat ka sa daan papuntang eskwelahan, ha? Opo, tay. Oo nga pala, kung maaga ka makakauwi, huwag ka nang dumaan sa bukid, ha? Para tulungan ako sa pag-aani. Dumiretso ka na lang sa bahay para makapagpahinga ka na. Ako na rin ang bahala sa ulam. Dadaan na lang ako sa bayan mamaya. Sige po, tay. Ingat po kayo sa trabaho niyo, ah. Galingan mo sa klase, anak, ha? Huwag kang pasaway. Opo. Habang naglalakad, hindi pa rin maalis-alis sa isip ni Bibong ang bangungot na napanaginipan niya kagabi. Pinilit na lamang niyang isantabi ang bumabagabag sa kanya at itinuon ang pansin sa klase nang makarating na siya sa paaralan. Pagsapit ng uwian, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Naisip ni Bibong,
na hintayin muna itong humupa. Ngunit nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Hindi pa rin ito tumitila. Sa huli, napilitan siyang suungin ang ulan pauwi. Ayaw niyang gabihin pa sa daan. Subalit, hindi nga siya nagkamali. Dumilim na nga nang nasa kalagitnaan pa lamang siya ng paglalakad. Wala rin siyang dalang flashlight, kaya bahagya siyang nahihirapan na aninagin ang paligid. Natatakot na rin si Bibong dahil hindi na pamilyar sa kanya ang paligid. Hala, nasaan na ba ako? Ang hirap naman kasi. Hindi ko makita ng maayos ang dinadaanan ko. Nagpatuloy pa sa paglalakad ang batang si Bibong. Hanggang sa dulong bahagi ay may nakita siyang munting liwanag na para bang ilaw na mula sa gasera. Nang lapitan niya yun, liwanag yun mula sa isang barong-barong. Tao po! Tao po! May tao ba riyan? Pwede po bang makipasok? Giniginaw na po kasi ako. Maya-maya lamang din, isang matandang babae ang sumilip nang magbukas ang pintuan. Agad na namukaan ni Bibong ang matandang yon, sapagkat ito rin ang matandang babae na nakita niya sa gitna ng tubuhan. Kayo po pala yan? Dito po pala kayo nakatira? Oo. At anong ginagawa mo dito, iho? Paano ka napadpad dito? Paano mo nakita ang bahay ko? Naligaw po ako. Hindi ko po kasi maaninagandaan. Hanggang may nakita po akong konting liwanag nang tignan ko po kung saan po nanggagaling. Dito po pala sa barong-barong nyo. Ang ibig ko sabihin, saan ka dumaan? Sa daanan po. May orasyon ang paligid ng bahay ko. Paano mo to nakikita? Hindi ka man lang ba napasok? Hindi ko po alam ang sinasabi nyo eh. Hindi naman po ako napasok. Sa katunayan nga po, giniginaw na po talaga ako ngayon. Pwede na po bang pumasok kahit saglit lang? Ang lamig-lamig na po kasi. Papahupain ko lang po ng konting ulan tapos aalis na rin po kagad ako. O siya, sige na, pumasok ka. Saan ka ba naggaling at naligaw ka rito? Galing po ako sa eskwelahan eh. Hindi ko naman po alam na uulan. Kaya hindi po ako nakapagdala ng payong. Napansin ni Bibong na tila kanina pa may inaaninag ang matanda sa kanyang likuran. Luminga si Bibong pero wala naman siyang nakita. Sino pong tinitignan niyo sa likuran ko? Hinatid ka pala dito ng anino mula sa orasyon ko para siguradong ligtas ka. Ginagabayan ka niya. Ha? Ano pong anino? Wala naman po akong anino na nakikita maliban po sa anino nating dalawa. Huwag niyo nga po akong takutin. Hindi kita tinatakot. Totoo ang sinasabi ko. Wala ka lang nakikitang anino. Nakasunod sa iyo yun sapagkat hindi ka pa nahahasa. Siya, kung ganon, ikaw pala si Bibong. Teka, paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Sinusundan niyo po ba ako? Kagabi, pinasundan kita sa anino mula sa orasyon ko dahil nagtataka ako sa'yo kung paano mong nakikita ang mga marka na ginagawa ko na tanging ang may mga palatandaan sa tigwar lamang ang may kakayahang makakita. Tama nga po siguro si tatay na nasisiraan na po kayo ng bait. Baliw daw po kayo. Hindi ka ba naniniwala, Bibong? Kung ganon, wala ka bang napanaginipang anino kagabi o mga letrang hindi mo maintindihan? Teka, paano niyo po nalaman ang mga panaginip ko? Sapagkat ako nagpadala ng anino sa panaginip mo para pukawin ka at tanggapin ang kapalaran mo bilang isang santigwar. Kagaya rin kita, Bibong. Hindi po tayo magkatulad. Hindi po ako nababaliw. Hindi mo ba aalis sa'yo, Bibong, ang pagiging santigwar? Hula ko ay mula ka rin sa lahing pinagmulan ko. Ha? Ano po ba ang lahi na pinagmulan niyo? Mula sa lahing Banas.
o banal na dugo ng mga santigwar? Saglit nga, may gusto lang ako kumpirmahin. Tumalikod ka at hubarin mo ang damit mo. Titignan ko kung may marka ka rin ng kagaya ng sa akin. Nagtataka man, ngunit sinunod pa rin ni Bibong ang sinabi ng matandang babae. Nang tuluyan niyang mahubad ang damit, malinaw na nakita ni Nanang Kuping ang krus na marka sa likuran ni Bibong na gaya rin sa kanya. Para lamang yung balat, ngunit nang hawakan niya yon, bahagya itong nagliwanag. Gaya nga kita, Bibong. Tama ang hinala ko. Galing ka rin sa dugo ng mga santigwar. Gusto kong hasain ka sa pagsasantigwar. Nang sa ganon, ikaw ang hahalili sa akin. Ano po ang pinagsasasabi niyo? Hindi ko po kayo maintindihan. Naguguluhan po ako eh. Pumikit si Nanang Kuping at malalim na bumuntong hininga. Saka ko na ipapaliwanag sa'yo. Hala, sige na, hinahanap ka na ng tatay mo. Ikukuha mo na kita ng balabal para hindi ka masyadong ginawin sa daan pauwi sa inyo. Teka lang po. Gusto ko lang po munang maliwanagan sa mga pinagsasasabi niyo po sa akin. Bumalik ka rito bukas. Dala itong balabal ko. Ingatan mo yan at huwag na huwag mong wawalain. Sige po. Binuksan ni Bibong ang pintuan ng barong-barong. Bago siya humakbang, ay muli niya pang sinulyapan ang matandang babae. Teka lang po. Ano nga po palang pangalan niyo? Kasi po... Bago pa man matapos si Bibong sa kanyang pagtatanong, bigla na lamang siyang itinulak ng matanda palabas ng barong-barong. Agad nitong isinara ang pinto at hindi man lang siya pinansin kahit napasalampak na siya sa basang lupa. Aray! Aray ko, grabe! Ang sakit nun ah! Grabe namang matandang yon. Tinulak na lang ako ng basta. O Bibong anak, nandiyan ka lang pala. Kanina pa akong hanap sa'yo. Nilibot ko ng buong gubat. Pinuntahan na rin kita sa eskwelahan nyo. Pero sabi ng teacher mo nakauwi ka na raw. Pero pag uwi ko, wala ka naman sa bahay. Pasensya na po, tay. Naligaw po kasi ako eh. Hindi ko po kasi makita ang dadaanan ko. Hanggang sa mapadpad po ako rito sa barong-barong ng matandang nakita ko po sa gitna ng tubuan. Pansamantala po muna ako sumilong sa bahay niya. Ano ka mo? Barong-barong? Eh wala naman nakatira sa lugar na to, anak ah. Kaya nga nagtataka ako bakit nandito ka. Hindi naman ang daan na to papunta sa atin. Ha? Hindi niyo po ba nakikita, tay? Ito po oh. Nandito lang po sa tapat natin ng barong-barong. Anak na, ano ba pinagsasasabi mo? Walang barong-barong sa tapat natin. Mga malalaking puno lang ang nariyan at nagtataas ang damo. Bakit hindi niyo po ba makita ang mga nakikita ko, tatay? Nagtataka na po ako. Baka naman nilalagnat ka. Sinapo ni Mang Goyong ang noo ng anak at agad siyang nagitla nang maramdaman na nag-aapoy nga si Bibong sa lagnat. Anak na, ito na nga ba sinasabi ko, nilalagnat ka nga. Halika na, umuwi na tayo. Nagdidiliryo ka na sa lagnat mo kung ano-ano na ang mga nasasabi mo eh. Hindi, tay, totoo po ang sinasabi ko sa inyo. Ito nga po, oh. Ito pong balabal. Pinahiram po sa akin ng matandang babae para hindi po ako ginawin. Pakiramdam ko po, naglalabas ito ng init dahil ang sarap po sa pakiramdam. Ay nako, wala ka namang suot na balabal, anak eh. Mabuti pa, papasanin na lang kita at nang makauwi na kagad tayo at nang makainom ka na kagad ng gamot. Ano po ba nangyayari sa akin, tay? Bakit may mga bagay po akong nakikita na hindi nyo naman po nakikita? Hindi po kaya totoo ang sinabi ng matanda? Nagaya rin niya ako na mula ako sa dugo ng mga banas o dugong bugaw ng mga santigwar? Huwag kang maniwala sa matandang yun, anak. Hindi ka kagaya niya. Tulad mo ko, normal ka. At wala kang dugong santigwar. Kung wala po akong dugong santigwar, bakit po hindi na maalis-alis sa isipan ko ang mga bulong na para bang mga dasal at mga letrang parang nakasulat po sa baybayin? Bakit para pong may misyon akong dapat gampanan, tay?
Ay nako, tumahimik ka na nga, Bibong. Ayoko nang marinig pa ulit yan sa'yo, ah. Makinig ka sa akin. Hindi ka na pwede pang pumunta sa matandang yon. Sa oras na suwayin mo ko, ikukulong talaga kita sa bahay. Pero tay, Wala nang pero-pero. Sundin mo na lang ang sinasabi ko sa'yo, Bibong. Dahil para rin naman sa ito. opo, 3 araw na ang lumipas. Ngunit hindi pa rin naibabalik ni Bibong ang balabal na ipinahiram ng matanda. Ilang ulit na rin niyang binalak na puntahan ito dahil ilang gabi na siyang binabagabag ng paulit-ulit niyang panaginip. Pero tuwing sinusubukan niyang puntahan ang matanda, agad niyang naaalala ang mahigpit na bilin ng kanyang ama. Ngunit isang gabi, hindi makatulog si Bibong. Kusa na lamang siyang napatayo mula sa kanyang banig at sinilip pa ang kanyang ama na mahimbing na natutulog. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanilang bahay at lumabas. Dala ang isang gasera habang tinatahak ang daan. Napahinto siya sa tapat ng barong-barong ni Nanang Kuping. Ilang saglit lamang ay nagbukas ito ng pinto at iniluwa ang matanda na para bang alam na nito na darating si Bibong. Ikaw pala yan. Ilang araw na kitang hinihintay, Bibong. hanggang ngayon po, hindi ko pa rin po alam ang pangalan niyo. Tawagin mo na lamang akong Nanang Kuping. Butit nandito ka na, Bibong. Ilang araw din ako naghintay sa pagbabalik mo. Pero Nanang Kuping, hindi po dapat ako nandito. Magagalit po ang tatay ko kapag nalaman niya po na pinuntahan kita. Hindi ko alam kung ano ang kinagagalit ng tatay mo. Ngunit alam ko na may malalim yung dahilan. Yun nga po ang hindi ko nga rin po maintindihan. Bakit parang may sariling buhay po ang mga paa ko at basta na lang po ako naglakad papunta po dito. Tingnan mo, at sariling kapalaran mo na ang naghatid sa'yo dito. Mabuti pa, umuwi na po ako bago pa po magising si tatay. Bibong, makinig ka. Bibong, makinig ka. Alam kong nararamdaman mo rin na tila may kung anong nananalaytay sa dugo mo. Tutulungan kita, Bibong, dahil gaya rin kita. Halika sa loob, pumasok tayo. At may ipapakita ko sa iyo. Pero, Halika muna, kahit saglit lang. Sabay na pumasok si Bibong at Nanang Kuping sa loob. Napabuntong hininga na lamang siya habang hinahakbang ang kanyang mga paa. Dumiretso sila sa isang sagradong silid sa dulo ng barong-barong. Pumikit si Nanang Kuping sa kamay kung anong inusal. Kalaunan, kusa itong bumukas. ang galing. Paano niyo pong nagawa yun? Wala namang susi, pero nabuksan niyo po. Kung yayakapin mo ang pagiging isang santigwar, magagawa mo rin yun, Bibong. Maliit na bagay lang yon. Halika sa loob. Gusto ko pong malaman bakit may mga bagay po na nakikita ko na hindi naman po nakikita ni tatay. Gaya na lang po nitong barong-barong niyo na kahit nasa harapan na po niya, hindi pa rin po niya nakikita. At ang balabal niyo po. Dahil hindi mo kagaya ang tatay mo, maaaring sa dugo ng nanay mo nakuha ang pagiging santigwar mo. At isa pa, ay may banal na orasyon ang paligid nito barong-barong ko na hindi kaya buksan ng mga normal na tao. At ang aswang na magtatangkang pumasok ay maaaring masunog ang balat. Hindi ko po alam. Matagal na pong wala ang nanay ko eh. Hindi ko rin po alam kung anong nangyari sa kanya. Tuwing bubuksan ko po kasi ang usapan tungkol po sa nanay ko, nagagalit po si tatay eh. Hindi niya po sinasabi ang dahilan ng pagkawala po ni nanay. Baka naman kasi may tinik pa rin sa dibdib ang tatay mo tungkol sa pagkawala ng nanay mo. Kaya ayaw niyang pinag-uusapan niyo ang ganong bagay. Siguro nga po. Bakit niyo po pala ako dinala sa silid na to? Ano pong ipapakita niyo po sa akin, Nanang Kuping? Binuksan ni Nanang Kuping ang isang maliit na baul at agad na kumawala ang matinding liwanag mula rito.
Aray, ang silaw naman. Ang sakit po sa mata. Ano pong meron sa baul na yan? Saglit na binalot ng kislap ang buong paligid hanggang sa tuluyang humupa. Pagkaraan, marahang kinuha ni Nanang Kuping ang isang lumang libro na may kakaibang pabalat na parabang galing sa punong kahoy. Mula sa loob ng baul, marahang inabot ni Nanang Kuping ang libro kay Bibong. Gusto kong ibigay sa iyo ang libro na minana ng ating lahing Santigwar. Naglalaman ito ng matataas at makapangyariang dasal laban sa mga aswang. Ito ang ginagamit nating mga Santigwar. Ano naman pong gagawin ko riyan, Nanang Kuping? Pag-aaralan mo ang mga dasal na narito, Bibong. Isa sa isip at isa sa buhay mo sa oras na muling umatake ang mga aswang. Lalo na't nararamdaman ko na naghahanda na sila para sa pagsalakay. Naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo? Na sa oras na bilog at maliwanag ang buwan, lumalakas din sila. Sa ikatlong kabilugan ng buwan na mangyayari yon, pagkaraan ng 3 linggo, paniguradong susubukan nilang maghari. Ha? Pero bakit po ako? Bata pa po ako eh. At wala po akong alam sa ganyan. Tutulungan kita, Bibong. At sa tulong rin ng banal na librong ito, alam kong magtatagumpay ka. Baka hindi ko po kaya. Magtiwala ka sa sarili mo. Basta't hindi maaagaw at mapupunit ang huling pahina kung saan nakalagay ang dasal para sa pagpapalakas ng mga aswang. Sinisigurado kong matatalo natin sila. Bakit hindi na lang po kayo, Nanang Kuping? Hindi po ba gamay niyo na po ang pagpuksa sa mga aswang? Bakit kailangan ako pa po? Tama ka, Bibong. Gamay ko na nga ang pagpuksa sa kanila. Pero hindi na ako ganong kalakas gaya ng dati. Kasabay ng pagtanda ko ang paghina rin ng kapangyarihan ng pagsasantigwar ko. Kaya kailangan ko ng tulong mo, Bibong. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Tulungin mo ako. Pero natatakot po ako eh. Huwag kang matakot. Wala ka rin dapat na ipag-alala. Dahil di ba, sinabi ko, sasanayin kita. Tuturuan kita ng mga dapat mong gawin para mapuksa mo ang mga aswang. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako, Bibong. Pero si tatay po, paano ko po sasabihin sa kanya to? Siguradong hindi niya po ako papayagan. Hayaan mo muna ang tatay mo. Sa ngayon, hindi niya pa matanggap kung ano talaga ang anak niya. Pero sa oras na makita niya nang lumalaban ka at kaya mo protektahan ang sarili mo, siguradong matutuwa at ipagmamalaki ka nun. Talaga po? Oo naman. O sa halika rito, Bibong. Gusto ko rin ibigay sa iyo ito. Nakangiting iniabot ni Nanang Kuping ang punyal kay Bibong. Ngunit nag-alinlangan pa ang bata kung dapat ba niyang tanggapin yon o hindi. Biglang ibinuka ng matanda ang kanyang sariling palad at saka ito sinugatan. Dahilan upang magitla si Bibong. Kasunod ay lumapit si Nanang Kuping kay Bibong. Saka sinugatan din ang palad nito. Ipinatak ni Nanang Kuping ang kanyang dugo at dugo ni Bibong sa punyal. Saka pumikit at marahang bumigkas ng isang sagradong dasal. Nang silipin muli ni Bibong ang palad ng matanda at ang kanyang palad, wala na roon ang sugat. Walang kahit maliit na marka ang naiwan. Wow! Ang galing ah! Para pong magic! Hindi ako makapaniwalang gumaling ang sugat sa palad natin. Tanggapin mo na ang punyal na ito, Bibong. Ito ang gagamitin mo sa data. Bakit niyo po pinatakan ng dugo ko at nandugo niyo po ang punyal na to, Nanang Kuping? Dahil banal na sugo ang dugo ng isang santigwar. Ang ating dugo ay may bisa ng dasal at basbas. Kaya't ito ang magiging susi para maging sagrado sa data ang punyal. Kung walang dugon santigwar, karaniwang bakal lang ang punyal. Pangontra rin ito,
sa dugo ng dilim. Ang aswang ay may dugo ng kadiliman, samantalang ang santigwar ay may banal na dugo. Kapag nagsanib ang dugo ng santigwar sa isang bagay, nililinis at pinuputol nito ng liwanag ang bagay na yon, kaya't kayang wasakin ang dugo ng dilim. Wow! Ang galing po talaga! Sa ilang alamat ng ating lahi, sinasabi ring ang mga unang santigwar ay nakatanggap ng ganitong kaalaman bilang pamana. Kaya't bawat susunod na henerasyon, kailangang ipasa sa pamamagitan ng dugo upang manatiling buhay ang kapangyarihan. Paano naman po ang librong ito? Binuksan ni Bibong ang librong ibinigay ng matandang babae at sa mismong paglapat ng kanyang palad sa pahina ay bigla siyang nakaramdam ng kakaiba at tila may kuryenteng dumaloy sa kanyang mga ugat. Sunod-sunod na mga salitang hindi niya maintindihan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Para bang may iba't ibang boses ang bumubulong sa kanya na pilit na pumapasok sa kanyang isipan. Mariin siyang napasapo sa ulo, habol hininga at halos manginig hanggang sa unti-unting nagdilim ang kanyang paningin at tuluyang nilamon ng dilim ang kanyang ulirat. Bibong! Bibong anak, gumising ka! Anak, uuwi na tayo. Nandito na si tatay. Huwag ka mag-alala. Ano mang oras ay magigising na siya. Hindi lang kinaya ng katawan niya ang bisa ng dasal ng santigwar. Wala kang dapat ikatakot. Anong walang dapat ikatakot? Kung ano mang mangyari sa anak ko, kasalanan mo yun. Sinisigurado ko sa iyo na walang mangyayaring masama sa anak mo. At isa pa, huwag mong ipagkait kay Bibong ang kapalaran niya, Goyong. Isa siyang santigwar at hindi mo mababago yon. Hayaan mo na ang bata ang pumili ng landas na tatahakin niya. Hindi ako makapapayag. Normal lang anak ko at hindi niyo siya kagaya. Katulad ko siya. Wala kang magagawa, Goyong. Nakaukit na yan sa palad ng anak mo. Hindi ka ba natutuwa na maging isang magaling na tagapagpuksa ng aswang ang anak mo? Hindi. Dahil ayokong magaya siya sa nanay niya. Namatay ang asawa ko dahil sa mga lecheng aswang na yun. At dahil ginampanan niya ang tungkulin niya bilang santigwar. Kaya hindi ako papayag sa kagustuhan mo. Anak ko na lang ang meron ako ngayon. Hindi ko nakakayanin pang dumating ang araw na mawawala rin siya sa akin. Kaya hindi ko papahintulutan ang anak ko na maging kagaya mo. Iba ang kapalaran ng anak mo sa nanay niya. Hindi porket nawala ang asawa mo, mawawala rin sa iyo ang anak mo, Goyong. Kahit naman pigilan mo pa ang anak mo, hindi mo pa rin maipagkakaila sa kanya ang kagustuhan niyang lumaban sa mga aswang. Dahan-dahang iminulat ni Bibong ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung anong dapat na maramdaman matapos marinig ang sinabi ng tatay niya na ang dahilan ng pagkawala ng kanyang nanay ay dahil sa mga aswang at isa rin itong santigwar. Tay, totoo po ba dahil po sa mga aswang kaya po nawala si nanay? Kaya po ba ayaw niyo po akong palapitin po kay Nanang Kuping dahil ayaw niyo pong sundan ko po ang yapak ni nanay? Anak, halika na. Mabuti pang tumayo ka na riyan at umuwi na tayo. Huwag niyo naman pong ipagkait sa akin, Tay, ang tungkol po kay nanay. Gusto ko rin pong malaman bakit lumaki po ako nang walang nanay. Oh, Bibong. Pinatay ang nanay mo ng mga aswang na makipaglaban siya sa mga to. Bata ka pa lamang ng panahong yun. Kaya wala kang alam. Gaya mo rin ang nanay mo. Kaya ayoko sumunod ka sa yapak niya. Dahil inliligtas para sa'yo. Pero gusto ko pong ubusin ang lahi ng mga aswang para may paghiganti ko po si nanay. Hindi sila madaling kalaban, anak. Mabuti pa habang maaga. Bitiwan mo na lang ang kagustuhan mo. Kaysa mapahama ka pa. Ayoko po, Tay. Sorry po. Pero hindi po kita susundin. Pasensya na po talaga.
Bumaling si Bibong kay Nanang Kuping na ngayon ay tahimik na nakamasid. Akala ko po ba, hindi nakikita ng normal na tao ang barong-barong nyo? Bakit po nandito po si tatay? Pansamantala kong inalis ang orasyong harang para makapasok ang tatay mo. Halika na anak, tumayo ka na riyan. Uuwi na tayo. Hindi na ako natutuwa Opo. Sige po, Nanang Kuping. Mauna na po kami. O sige, mag-iingat kayo. Pagkatapos mag-usap ni Nanang Kuping at Bibong, nagkasundo silang magkikita na lang ulit kinabukasan para simulan na ang pagtuturo ng matanda sa kanya sa paggamit ng mga dasal sa sagradong libro. Pagsapit ng gabi, tahimik na ang paligid, ngunit may kung anong bumabagabag kay Nanang Kuping. Isang kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Para bang may masamang mangyayari ngayong gabi. Mariin niyang ipinikit ang mga mata upang pakalmahin ang sarili. Ngunit bigla siyang nakarinig ng kaluskos mula sa labas ng kanyang kubo. Agad niyang iminulat ang mga mata. Nang bahagyang buksan ni Nanang Kuping ang bintana, agad na sumalubong sa kanya ang malamig na simoy ng hangin. Naninindig ang kanyang mga balahibo, ngunit hindi yun ang dahilan. May kakaiba sa paligid. May presensyang hindi pangkaraniwan at ramdam niya yon. Tila may mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Hanggang sa bigla na lamang may mabigat na bagay na dumapo sa bubungan ng kanyang pawid. Naramdaman niya ang pag-uga ng kanyang bahay sa bigat nito. Batid niya rin, hindi yun basta pusa o ibon lang na dumapo sa kanyang bubungan. Diyos ko po, naloko na. Minanmanan ako ng mga tusong aswang. Hinintay lang nila na tanggalin ko ang banal na harang bago sila sumugod. Agad siyang bumangon at hinugot ang maliit na sundang mula sa kanyang bulsa. Napalunok pa si Nanang Kuping at lalo pang hinigpitan ang pagkakahawak nito. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa labas. Maingat siyang lumabas ng bahay. Iniwasan niyang makalikha ng kahit na anong ingay na makakakuha ng atensyon ng kung anong nilalang. Ngunit nang igala niya ang kanyang paningin sa bubungan, nanlaki ang kanyang mga mata dahil may isang nakakatakot na nilalang ang nakadapa roon. Ang mukha nito'y balot ng dugo at napakadungis. Namumula ang mga mata na parabang nagliliyab sa galit at gutom. Maitim ang balat, kasing itim ng uling. Nakalantad din ang matatalas at mahahabang ngipin na waring sabik lumapa ng laman, at ang balat sa paligid ng bibig at pisngi ay nanunuklap. Napasingot si Nanang Kuping dahil sa bawat paghinga ng nilalang, umaalingasaw ang mabahong amoy ng bulok na karne mula roon. Napaatras siya. May aswang sa kanyang bubungan at batid niyang may kinalaman ito kay Bibong at sa pagiging santigwar ng bata. Kanina pa niya ramdam ang kakaibang enerhiya. Natiktikan siya ng mga ito at marahil nahalata na ng mga nilalang ang kanyang binabalak na si Bibong ang susunod sa kanyang yapak. Agad siyang nagtago sa likod ng malalagong halaman upang hindi siya matunton. Mula roon, nakita niyang gumalaw ang nilalang at bumaba sa tapat ng kanyang pinto. Naningkit ang mga mata ni Nanang Kuping habang pinagmamasdan ang bawat kilos nito. Pumasok ang aswang sa kanyang bahay, ngunit hindi nagtagal ay lumabas din ito habang humihiyaw. Nagngangalit at nalalapnos ang balat dahil sa orasyong inilagay niya roon. Mabilis na iginala ng aswang ang tingin hanggang sa napako ang mga mata nito sa may halamanan. Ngumisi ang aswang habang mariing nakatitig kay Nanang Kuping. Naloko na. Nakita niya na ako. Bago pa man lumabas ng barong-barong,
ay nakapaghanda na si Nanang Kuping sa mga hakbang na gagawin. Batid niya ang maaaring mangyari at handa na siya sa pagsugod ng aswang. Mahigpit niyang hinawakan ng sundang at nang sa isang iglap ay mabilis na gumalaw ang aswang. Agad siyang lumayo mula sa halamanan upang maiwasan ang matatalim nitong kuko. Ano kailangan mo sa akin? Alam ko na. Ang banal na libro ng mga santigwar ba ang hanap mo? Kaya ka pumasok sa barong-barong ko ay para nakawin ito. Hindi mo ito makukuha ng ganun-ganun na lang. At wala na sa akin ito. May iba ng may-ari ng libro. At kahit matanda na ako, kaya pa rin kitang patumbahin. Sa isang iglap, muling sumugod ng aswang. Ang mahahabang kuko nito parang patalim na handang bumasag ng laman. Iniwasan ni Nanang Kuping ang nilalang. Sa sandaling nakakuha siya ng puwang, mabilis niyang hinugot ang sundang at ibinaon sa tagiliran ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na hiyaw ng aswang. Yumanig ang paligid sa tindi ng sigaw nito habang umaagos ang maitim na dugo. Sumigaw pa ito sa sakit, ngunit imbis na umurong, lalo itong nagngingit-ngit sa galit. Muling sumugod ang aswang at sa bilis ng galaw nito ay nagawang masugatan ang braso ni Nanang Kuping. Napaluhod siya sa damuhan at agad niyang naramdaman ang hapdi at panghihina. Lumatay ang sakit ng ginawa ng aswang sa kanyang katawan. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at sinimulang iusal ang dasal ng mga santigwar. Unti-unting nagliyab ng malamlam na asul ang kanyang katawan. Nagliwanag ito na babalot ng banal na proteksyon. Sa bawat salitang binibigkas ni Nanang Kuping, lumalakas ang ningning ng liwanag hanggang sa kumalat ito sa paligid. Nang masilayan ito ng aswang, agad itong umurong, napapikit sa sobrang silaw, napapaatras at parabang sinusunog ng liwanag ang kanyang balat. Umatungal ito at sa isang iglap ay nagmamadaling tumalon-talon, palayo, hanggang tuluyang maglaho sa dilim ng kagubatan. Naiwan si Nanang Kuping na hingal na hingal. Hawak ang kanyang sugatang braso. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. May susunod pa at marami pa ang mga nilalang ng dilim. Hindi maaari ito. Kailangan ko nang sanayin si Bibong sapagkat mas malalakas pang nilalang at siguradong darating. Agad na pumasok sa barong-barong si Nanang Kuping at agad na nilinis ang sugat sa kanyang braso. Humanda ka talagang aswang ka. Kinabukasan, maaga pa lang nagpaalam na si Bibong sa ama na aalis. Tutungo siya kay Nanang Kuping para pag-aralan ang mga dasal sa banal na libro ng mga santigwar. Hindi pa niya gamay ito, kaya kailangan pa niya na matuto mula kay Nanang Kuping. Masinsinan tayo nag-usap kagabi, Bibong. Hindi porket pinapayagan na kita na pumunta kay Nanang Kuping para asain ka, magiging pabaya ka na sa pag-aaral mo. Sabado at Linggo ka lang pwedeng pumunta ron kapag wala kang pasok. Opo, Tay. Salamat po dahil pinayagan niyo na po ako. Basta anak ka, mag-iingat ka lang palagi. Ako pa ba, Tay? Tignan niyo nga po, laki nga po ng braso ko eh. Kayang-kaya ko pong patumbay ng mga aswang na yon. Ay naku, tama ng satsat at mag-almusal ka na bago umalis. Wala akong trabaho sa bukid, kaya magpapahinga lang ako rito sa bahay. Hindi na po ako mag-aalmusal, Tay. Makikikain na lang po ako kila Nanang Kuping. O siya, sige na. Lumakad ka na. Baka mamaya tapos na pala si Nanang Kuping mag-almusal. Hindi ka pa makakain doon. Bilisan mo na. Sige po, Tay. Aalis na po ako. Umuwi ka kagad ha. Huwag ka magpapadilim sa daan. Kumaway si Bibong at tinahak na ang daan patungo kay Nanang Kuping. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga ibon at kaluskos ng mga layang dahon na kanyang tinatapakan ang maririnig.
Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, bigla siyang nakarinig ng iyak. Inilibot niya ang paningin, ngunit walang tao sa paligid. Nagtaka siya hanggang sa mapatingala at mamangha ng may batang lalaki na kasing edad niya ang nakaupo sa mataas na sanga ng puno at humahagulgol. Hoy! Bata, anong ginagawa mo dyan? Napahinto sa pag-iyak ang bata at animoy nagulat nang makita si Bibong. Agad itong bumaba mula sa itaas ng puno at hinarap siya. Sino ka? Bakit ka nandito? Ako nga pala si Bibong. Napadaan lang ako dito. Ikaw, bakit nandun ka sa taas ng puno? Bakit ka dumaan dito, ha? Ha? Bakit bawal ba dumaan dito? Oo, bawal dumaan dito. Bakit pagmamay-ari mo ba to? Hindi. Hindi naman pala eh. Di pwedeng dumaan dito. At saka, saan mo ako gustong padaanin? Dito naman talaga ang daanan. Hindi mo ako naiintindihan eh. Binabalaan lang kita na hindi ligtas ang daanan na to. Pero ilang beses na akong dumaraan sa parting to. Wala naman nangyayari sa akin. Teka nga, maiba tayo. Bakit ka nga pala umiiyak? Wala. Napagalitan lang ako ni tatay. Huwag mo na akong pansinin. Sige na, pwede ka nang umalis. Baka naman kasi may nagawa kang mali kaya ka napagalitan. Ang tatay ko nga minsan ganyan din eh. Wala. Hindi mo rin naman ako maiintindihan eh. Hindi ka rin dapat nandito. Alam mo bang mapanganib sa lugar na to? Mapanganib? Ibig mo ba sabihin dahil sa mga aswang? Maaga naman ngayon eh. Kaya sigurado na hindi naman sila aatake. Oo nga. Pero mag-iingat ka pa rin. Hindi mo alam ang kakayahan ng mga aswang. Oo naman. Hindi ko naman minamaliit ang mga aswang no. Pero ikaw, ayos ka na ba? Naglayas ka ba sa inyo dahil pinagalitan ka ng tatay mo? Uuwi rin naman ako maya-maya. Nagugutom na nga ako eh. Tara sa bahay namin. Doon ka na muna makikain. Talaga ba? Ayos dun sa'yo na makikain ako sa inyo? Oo naman. Kaysa naman magutuman ka rito. Kung hindi ka naman nahanapin sa inyo, walang kaso sa akin na sumama ka sa bahay. Walang maghahanap sa akin. Sinisigurado ko yan sa'yo. Sakto. Kasi pag alis ko ng bahay, nagluluto si tatay ng tinolang manok. Panigurado ko, naluto na yun ngayon. Kaso, nahihiya pala ako. Baka pagalitan ka ng tatay mo kapag dinala mo ako sa inyo. At baka isipin niya na pumunta lang ako sa inyo para makikain lang. Ano ka ba naman? Mabait ang tatay ko no, kaya halika na. Huwag ka na magpapilit. O sige. Salamat ah. Wala yon. Ay siya nga pala. Ano nga palang pangalan mo? Ako si Melchor. Melchor, saan ka pala nakatira? Ang sabi mo hindi ligtas sa lugar na to, di ba? Bakit nandito ka? Sanay na kasi ako sa lugar na to. Kumbaga, gabay ko na ang mga panganib dito. Hindi ba talaga magagalit ang tatay mo na isama mo ako sa inyo? Paulit-ulit ka naman eh. Hindi nga. Mabait si tatay, sigurado magkakasundo kayo. At saka, sasabihin ko kay tatay na kaibigan kita. Ha? Kaibigan? Oo, kaibigan. Hindi mo ba alam yun? Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng kaibigan eh. Wala rin naman ako masyadong kaibigan kasi mahirap maghanap ng tunay na kaibigan. Minsan kasi, pagsasamantalaan lang nila ang kabaitan mo. Kaya nga, minsan ka lang makakakita ng maaasahan mo. Pero, sigurado ka ba na kaibigan mo na ako? Bago lang naman tayo magkakilala. Hayaan mo na. Hindi naman masusukat sa tagal ng pagkakaibigan eh. At saka, hindi mo naman siguro ako gagawa ng masama, no? At isa pa, mukha ka namang mabait at maaasahan eh. Salamat kung yun ang tingin mo sa akin. Siya nga pala. Saan ka nga pala pupunta kanina? Natigilan si Bibong at hindi alam kung dapat ba niyang sabihin kay Melchor na papunta siya kay Nanang Kuping para sa pag-aaral ng mga dasal ng Santigwar. Wala. Mamamasyal lang ako. Nagpapahangin. Mainit kasi.
Sa susunod, Bibong, huwag ka basta-bastang mamamasyal sa kagubatan na ikaw lang mag-isa. Dahil sa mga nakaraang kabilugan ng buwan, malakas ang mga aswang kahit sa umaga. Saan mo naman nalaman yan? Wala, narinig ko lang. Ganun ba? O sige, halika na. Bumaba na tayo para makakain na tayo. Gutom na rin ako eh. Hindi pa kasi ako nag-aalmusal. Magkasabay na tinahak ng dalawa ang daan pabalik sa bahay nila Bibong. Napansin niya na ang bawat madaanan nila ay minamarkahan ni Melchor. Bakit mo naman yung ginagawa? Kadalasan kasi ng mga pumupunta dito hindi na nakakauwi pa. Nililigaw sila ng mga aswang hanggang sa maging panghimagas na sila ng mga ito. Huwag kang mag-alala, Melchor. Hindi ako basta-basta maliligaw. Oh, nandito na pala tayo eh. Halika, Melchor. Bilisan mo. Ayun ang bahay namin. Teka, parang kinakabahan akong magpakita sa tatay mo eh. Ano? Ngayon ka ba kakabahan? Malapit ka na sa bahay namin. Saglit at tatawagin ko lang si tatay. Tay? Tay, may bisita po tayo. Kaibigan ko po si Melchor. Halika, Melchor, pumasok ka sa bahay namin. Huwag ka nang mahiya. Lumabas si Mang Goyong mula sa kusina, bitbit ang sandok. Katatapos lamang niya magluto at sakto ang pagdating ng dalawa. Melchor, welcome nga pala sa munting bahay namin. Sakto, katatapos ko lang magluto. Siya nga pala, Bibong. Bakit nakabalik ka na kagad? Hindi na po ako tumuloy, Tay. Baka mamaya na lang po ako babalik doon. May lakad ka pala? Akala ko ba mamamasyal ka lang? Oo, pupuntahan ko sana ang kaibigan ko. Ha? Kaibigan? Di ba ang sabi mo? Oo na, huwag ka na magtampo. Hindi ko agad sinabi sa'yo kasi ayaw nung kaibigan ko na sabihin na doon siya nakatira sa kagubatan eh. O siya, sige na. Tama na yan. Saglit lang at maghahain ako nang makakain na kayo. Siguradong napagod kayo papunta rito. Talagang napagod po at nagutom po ako, Tay. Ang sakit pa nga po ng mga paa ko eh. Hayaan mo mamaya. Papahira natin yan ng langis at hihilutin. Aayusin ko muna ang ngapag nang makakain na kayo. O maiwan ko muna kayo sandali Sa kusina muna ako. Opo. Mag-iingat ka, Bibong, sa kahit na sino pang makakasalamuha mo sa kagubatan. Sa kahit na sino? Ibig mo sabihin pati sa'yo? Oo, kahit sa akin. Kaibigan na kita, Melchor. Kaya may tiwala ako sa'yo. Basta't wag mo lang yun sirain. Ayos tayo. Hindi ko sisirain ang tiwala mo, Bibong. Panindigan mo yung sinabi mo Buti pa ang tatay mo, maasikaso. Nakakaingit ka. Bakit ang tatay mo? Hindi ka ba inaasikaso? Hindi eh. O siya, halina kayo rito. Kumain na tayo. Opo, Tay. Ito na po. Tara na, Melchor. Magkatabing naupo sina Melchor at Bibong sa maliit na mesa. Habang si Goyong naman ay nakatayo lang sa gilid, nakasandal sa haligi ng kanilang bahay. Dahil kulang ang upuan, minabuti niyang tumayo na lamang at hayaan ang dalawang bata na maupo. Nakangiti siya at tila masayang masaya na may bagong kasama si Bibong. Teka nga, magkaklase ba kayong dalawa? Ha, Melchor? Nako, hindi po. Hindi po ako kaklase ni Bibong. Sa katunayan, kanina lang po kami naging magkaibigan eh. Kung ganun, saan ka nag-aaral? Hindi na po ako nag-aaral. Pinatigil po ako ni tatay eh. Aba, bakit naman? Dapat kayong mga kabataan nag-aaral kayo para makaahon sa hirap. Kapag nakapagtapos kayo, para sa inyo rin naman yun. Mabuti pa nga po si Bibong, pinag-aaral niyo po siya. Gusto ko rin po sana makapag-aral, pero hindi kasi pwede. Magagalit lang po si tatay. Pumunta ka na lang dito palagi sa bahay. Ituturo ko na lang sa'yo lahat ng pinag-aaralan namin sa eskwelahan. Hindi ba, Tay? Maganda pong ideya yon. Oo nga naman, Melchor. Magandang ideya ang sinabi ni Bibong. Ngayong kaibigan ka na ng anak ko, hindi ka na iba sa amin.
Anumang oras pwede kang pumunta rito. Ang kaso tong batang ito hindi rin ganun kasipag mag-aral. Minsan, tinatamad pang pumasok. Si tatay talaga oh. Nakakatuwa naman po. Ang gaan po sa pakiramdam na bukal po sa loob ang pagtanggap niyo sa akin. Salamat po talaga. Walang anuman. O siya, sige na. Kain na. Lalamig na ang ulam. Kinahapunan, hinatid ni Bibong si Melchor sa paanan ng gubat. Balak sana ni Melchor na siya na lang, pero nagpumilit si Bibong na kahit sa paanan ng gubat na lang siya ihatid. Dito ka na lang, Bibong. Huwag mo na akong ihatid sa amin. Kapag ihahatid mo pa ako, baka gabihin ka sa daan Hindi ligtas. Gusto ko sanang makita ang tatay mo eh. Hindi. Hindi niya gusto sa mga tulad mo. Aray parang sinabi mong ang pangit ko, kaya hindi niya ako gusto. Hindi naman sa ganun. Bakit naman? Ano ba naman yung tatay mo? Ang pangit naman ng ugali niya. Sinabi mo pa. Kaya nga, huwag ka nang mapilit na sumama sa akin. Dahil hindi ni tatay magugustuhan yon. O sige, basta't mag-iingat ka na lang Gusto pa nga sana niyang ihatid si Melchor sa kanila, pero tumanggi ito. Ilang saglit pang pinagmasdan ni Bibong si Melchor nang tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin. Nagsimula na si Bibong na tahakin ang daan papunta sa barong-barong ni Nanang Kuping. Dahil hindi natuloy ang kanyang plano kanina, ngayon na lang siya pupunta sa matanda. Nang papalapit na siya, natanaw na niya si Nanang Kuping. Nasa labas ng barong-barong at nag-aalay ng mga pagkain sa puno. Akala ko hindi ka na pupunta. Pasensya na po kayo, Nanang Kuping, kung hapon na po ako nakapunta. Walang kaso yon. Ang importante, nakarating ka ngayon. Nanang Kuping, bakit po kayo naglalagay po ng pagkain sa punong yan? Dahil ang paglalagay ng pagkain sa puno ay isang sagradong alay at paraan ng paggalang sa ating mga ninuno. Pinaniniwalaan ng mga espiritu ng mga yumaon sa tigwar ay nananatiling gabay at tagapagtanggol ng ating angkan. Ang puno rin ang magsisilbing tulay ng daigdig ng tao at ng espiritu. Kaya sa bawat alay, nagpapakita ito ng pasasalamat at humihiling ng lakas at proteksyon laban sa mga kasamaan, lalong-lalo na sa mga aswang. Nanang Kuping, pansin ko po pala na may benda po ang braso nyo Bakit po kayo may sugat? Nang makita ko po kayo sa gitna ng tubuan, sugatan din kayo. Inatake ako ng aswang kagabi. Hinintay lamang nito. Natanggalin ko ang sagradong proteksyon ng aking barong-barong bago siya sumalakay. Ganito talaga, Bibong. Kapag nakikipaglaban ka sa mga aswang, hindi may iiwasang masaktan at masugatan ka. Hindi po ba nasa mga banal na dasal kayang magpagaling po ng sugat? Gaya po ng ginawa nyo nung sinugatan nyo po ang sarili nyo at ang palad ko po. Malalim ang natamo kong sugat mula sa aswang. At dahil matanda na rin ako, hindi na rin ako gaanong kalakas. Kaya nga, Bibong, kailangan kita. Ikaw ang magpoprotekta sa baryong ito. Si Raulong mga aswang talaga na yun. Nadali pa po tuloy ang braso nyo. Hindi bale. Nagawa ko naman siyang masugatan. Patas lang din ang laban. Dahil sa mga oras na to, alam kong iniinda niya rin ang sakit kahit sabihin pang malakas sila. Dahil sa bilog ang buwan. Ang astig niyo po talaga, Nanang Kuping. Hala, sige na, halika sa loob. Nang makapagsimula na tayo. Dinala mo ba ang libro? Naku, pasensya na po, Nanang Kuping. Naiwan ko po pala sa bahay. Pero huwag po kayong mag-alala dahil binasa ko po yung kagabi. Nakakamangha nga po dahil ang bilis pumasok po sa isip ko. Hindi katulad po ng mga aralin sa eskwelahan. Ang hirap alalahanin. Mabuti naman kung ganon. O siya, tara na sa loob. Nang pumatak ang 6:00, naisipan ni Bibong na umuwi na. Marami silang napag-aralang dasal at orasyon ngayon. Hindi nga makapaniwala si Bibong na nagawa niyang pahilumin ang sugat sa braso
ni Nanang Kuping. Mag-iingat ka sa daan pa uwi, Bebong. Kayo rin po, mag-iingat po kayo dito sa inyo. Salamat po. Tumalikod na si Bibong at nagsimulang maglakad. Nasa kalagitnaan na siya ng gubat nang mapansin niya ang mga taong tila nagpuprosesyon. Tuwid silang nakapila at nakayuko habang may hawak na itim na kandila. Napahinto si Bibong. Nanlaki ang mga mata sa pagtataka. Hindi niya na pinigilan ang sarili at tahimik na sinundan ng mga ito hanggang sa huminto sila sa tapat ng isang malaki at matandang puno ng balete. Dito, bumungad ang nakapangingilabot na tanawin. 3 dalaga ang nakabigti ng pabaliktad. Walang saplot at nagpupumiglas. Isang lalaki ang lumuhod sa harap ng mga ito. Saglit pa lang, nagbago na ang mukha niya. Mula sa anyong tao, unti-unting tumubo ang mahahabang pangil. Nanlilisik ang mga mata at naglabasan ang matutulis na mga kuko na animo ay mga patalim. Isang aswang ang lalaki. Sunod-sunod na nag-iba rin ang anyo ng lahat ng nasa prosesyon. Walang habas na itinarak ng mga aswang ang kanika nilang mahahabang kuko sa dibdib ng 3 babaeng nakabitin. Sabay-sabay na dinukot ang mga tumitibok pa na puso. Itinaas nila ito sa ilalim ng bilog na buwan habang inuusal ang mga salitang hindi maintindihan ni Bibong bago nila lantakan ang puso. Nanginginig ang tuhod ni Bibong ng mga sandaling yon. Dahan-dahan siyang umatras, pero sa isang iglap, isang malakas na tinig ang bumasag sa katahimikan nang hindi niya sinasadyang matapakan ang layang sanga ng kahoy. Suminghot ang mga aswang. Sabay-sabay na napalingon ang kanilang pulang mga mata sa direksyon ng batang si Bibong. Halos tumigil ang pintig ng kanyang puso. Ngunit bago pa siya makasigaw, isang malamig na kamay ang biglang tumakip sa kanyang bibig mula sa likuran. Huwag kang maingay. Tatanggalin ko ang kamay ko sa bibig mo pero ipangako mong hindi ka sisigaw. Melchor, ano nangyayari? Hindi ba't binalaan na kita na mapanganib dito? Ilang beses kitang sinabihan, di ba? Hindi ka nakinig. Oo, sorry na. Pero ano to? Bakit ang daming aswang? At anong ginagawa nila? Nagsasagawa sila ng ritual. 2 beses ito ng kabilugan ng buwan. Ito ang kanilang daan para salubungin ng nalalapit na 3 kabilugan ng buwan na magaganap 3 linggo simula ngayon. Nag-aalay sila ng 3 babae upang makakuha ng mas matinding lakas mula sa dilim. Ang puso ng tao, lalo na ng mga dalaga, ay itinuturing nila na sisidlan ng dalisay na lakas ng buhay. Kapag inialay ito, nagiging daan para tumanggap ng bagong kapangyarihan mula sa kanilang Diyos o pinagmulan. Kinakailangan ng 3 alay dahil simbolo ito ng 3 haligi ng buhay at yun ang katawan, dugo at kaluluwa. Kung ganun, ano ginagawa mo dito, Melchor? Mabuti pa umalis ka na dito bago ka pa nila mahuli. Pero paano ka? Huwag mo akong alalahanin, kaya ko't sarili ko. Sige na, Bibong, tumakas ka na bago ka pa nila maamoy. Sige na! Dumura si Melchor sa kanyang palad at ipinahid ito sa damit ni Bibong, maging sa pisngi nito. Ano ba? Kadiri ka naman eh. Bakit mo ko pinahiran ng laway? Pinoprotektahan lang kita dahil kaibigan kita. Ginawa ko yun para hindi ka nila maamoy. Sige na! Ano? Laway mo isang proteksyon? Huwag ka nang marami pang reklamo. Sige na, umalis ka na. Bilisan mo! Mabilis na itinulak ni Melchor si Bibong palayo. Pinapunta niya ito sa mas ligtas na bahagi ng gubat, malayo sa kinaroroonan ng mga aswang. Akala niya hindi sila napansin ng mga nilalang. Ngunit nang makabalik siya sa hanay ng mga kasamahan, sinalubong siya ng malamig na tingin ng kanyang ama. Walang ano-ano'y isang malakas na suntok sa sikmura
ang agad niyang inabot. Alam mo ba, hindi ko alam ang ginawa mo. Taksil ka sa lahi natin mga aswang. Pero kaibigan ko po si Bibong, Tay. Hindi niyo po siya pwedeng saktan. Anong kaibigan ang pinagsasasabi mo? Nahihibag ka na! Alam mo naman ang ginawa ng mga taong yan sa mga kalahi natin. Alam mo rin dati na minsan na akong nakipagkaibigan sa mga taong yan, pero sa huli, anong ginawa nila? Pinuksa nila ang angkan nating mga aswang. Pero Tay, may pagkukulang din po tayo. Kaya tayo pinupuksa. Dahil kahit kailan, tinitignan nila tayong mga halimaw. Dahil ginagawa natin pagkain ng mga tao. Pinapatay natin sila. Tumigil ka na, Melchor! Huwag mo kong pangunahan. Kung ayaw mong, saktan na naman kita ulit. Pero po, Tumahimik ka na! Gusto mo na naman masaktan, ano? Halika rito. Hindi ba't sinabi ko nang manmanan mo si Kuping? Pero anong ginawa mo? Imbis na magmanman ka, nakipagkaibigan ka pa, so hindi natin kauri. Hinataw ni Roger si Melchor ng kadena. Paulit-ulit niya itong hinampas hanggang sa napaluhod na lamang si Melchor at nangihinang napasalampak sa sahig. Tay, minanmanan ko naman po eh. Alam mo bang wala na kay Kuping ang banal na aklat ng mga santigwar? Opo, at nakita ko po yun sa bahay nila Bibong. Nakita ko rin po si Bibong na pumunta kay Aling Kuping. Kung ganon, kunin mo ang banal na aklat ng mga santigwar at punitin mo ang huling pahina. Ang pahina kung saan nakaukit ang dasal na kaya magpalaya at magpalakas sa ating lahi. Kung tunay kang anak ko, hahayaan mong puksain ko ang mga santigwar ngayon. Pero Tay, mabait po si Bibong. Hindi ko po kaya siyang pagtaksilan. Nangako po ko na hindi ko po sisirain ang tiwala na binigay niya sa akin. Galit na sinakal ni Mang Roger ang anak nitong si Melchor. Hindi mo kayang talikuran ang kaibigan mo, pero ako't sarili mong tatay. Kaya mong talikuran. Ganun ba, Melchor? Tay, itigil na po natin ang gulong to. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Sa oras na malaman ang kaibigan mong Bibong na yan, na isa kang aswang, tignan lang natin kung hindi kanya puksain. Tignan natin kung saan ang kalalagyan mo. Kailangan bukas na bukas din na sa akin ang pahinang inuutos ko sa'yo. Maliwanag ba? Nang sumunod na araw, bumaba si Melchor ng kagubatan patungo sa bahay nila Bibong. Gabi na, pero wala pa si Bibong. Nagpaalam ito na dadaan kay Nanang Kuping. Tanging si Mang Goyong lamang ang naiwan sa kanilang bahay. Oh, naparito ka, Melchor. Wala pa ang anak ko eh, pero hintayin mo na lang at darating din yung kagad. Halika, pumasok ka na muna rito. Sige po, pero hindi na po ako magtatagal. May inutos lang po si Bibong sa akin na kunin ko daw po ang banal na libro. Talaga ba? Opo, daling ko daw po sa kanya eh. Ano ba naman ang batang yun? Bakit ikaw pang inutusan? Ayos lang naman po sa akin. O sige, saglit. At kukunin ko muna ang libro. Pansamantalang umalis si Mang Goyong para kunin ang librong itinago ni Bibong sa ilalim ng kama. Patawarin mo ko, Bibong. Makalipas ang ilang saglit, bumalik si Mang Goyong. Hawak-hawak ang banal na libro. Sa paglapit niya, maingat niya tong iniabot kay Melchor. Ngunit pagdampi pa lamang sa palad ni Melchor ng libro, agad na kumislap ang mga ukit na simbolo sa ibabaw. Isang nakakapasong init ang dumaloy sa kanyang balat, para bang nasunog mismo ang laman ng kanyang kamay. Napasigaw si Melchor at bahagyang nabitiwan nito ang libro habang umuusok ang balat niya sa pagkasunog. Oh, ano nangyari sa'yo, Melchor? Halika, basahin mo ang kamay mo. Hindi ko po alam. Bigla na lang pong napaso ang kamay ko nang hawakan ko po ang libro. Teka, talaga bang inutusan ka ng anak ko na kunin ang librong to, ha, Melchor? Opo. Kung ganun, bakit nasunog ang balat mo?
Hindi ko po talaga alam. Saglit. Ibabalit ko na lamang yan ng tela. Agad na binalot ni Goyong ng makapal na tela ang banal na libro upang hindi na muling dumikit sa balat ni Melchor ang nakakapasong init na nagmumula rito. Ngunit kahit nakabalot na, patuloy pa ring sumisingaw ang nakakasunog na apoy mula sa loob, para bang pilit na lumulusot palabas. Hindi na nag-aksaya ng oras si Melchor. Mabilis siyang umalis. Sa bilis ng kanyang pagtakbo, hindi niya namalayan. Napapunta rin ng kagubatan si Bibong. Pauwi, galing kay Nanang Kuping. Nagbanggaan silang dalawa at sa lakas ng banggaan nila, tumilapon ang binalot na libro mula sa kamay ni Melchor. Napahinto si Bibong, nagtataka at agad na napako ang tingin sa mahiwagang aklat na yon. Hindi siya makapaniwala na hawak-hawak ni Melchor ang mahiwagang aklat. Melchor? Teka, bakit nasa iyo ang librong yan? Sino nagbigay sa iyo niyan? Magpapaliwanag ako, Bibong. Huwag kang magalit. Huwag magalit? Bakit hindi ako magagalit? Magnanakaw ka! Patawarin mo ako, Bibong. Pero kailangan kong dalhin ang librong to kay tatay. Hindi! Hindi ako papayag na makuha mo to. At saka, bakit naman kailangan to yung tatay mo? Bakit niya pag-iinteresan ng librong to? Agad na napahinto sa pagsasalita si Bibong nang mapagtanto niya ang lahat. Tila hindi siya makapaniwala sa naiisip. Aswang ba ang tatay mo? Kung ganun, isa ka rin bang aswang, Melchor? Oo, Bibong. Patawarin mo ko kung inilihim ko sa'yo na aswang ako at ang pamilya namin. Pero maniwala ka, kaibigan ang turing ko sa'yo. Hindi ko lang talaga kayang talikuran si tatay. Ano ba, Melchor? Gumising ka nga. Hindi ka gaya ng tatay mo. Mabuti kang aswang at huwag mo siyang tularan. Kapag napasa kami niyan librong yan, siguradong kadiliman na lang ang mamamayani. Gusto mo ba yun? Hindi, Bibong. Pero wala na akong magagawa pa. Kaya nga tulungan mo kami mapabagsak ang mga aswang, Melchor. Tulungan mo kami. Uubusin niyo ang lahi ko? Pati ako ba? Hindi. Kaibigan kita, Melchor. Hindi ko magagawang saktan ka. Maniwala ka sa akin. Kaibigan mo pa rin ako? Kahit isa akong aswang? Kahit ano ka pa, Melchor. Kaibigan ang turing ko sa'yo. Hindi yun magbabago. Kaya sana makipagtulungan ka sa amin ni Nanang Kuping na puksain lahat ng masasamang aswang na pumupuntirya ng mga tao. Ngumiti si Melchor. Saka mahigpit na niyakap si Bibong. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang init. Hindi galit o takot, kundi isang pag-asa. Para bang sa tulong ni Bibong, may pagkakataon pa siyang kumawala sa dilim na kinaroroonan niya. Oh, ito na ang libro. Teka, sandali. Bakit hindi na ako napasok? Kasi malinis na ang puso mo. Kanina kasi nang kunin mo to, gagamitin mo to sa maling paraan eh. Pero ngayong alam na ng banal na libro na mabuti ka, kaya hindi ka na napasok. Salamat, Bibong ah. Pasensya nga pala at niloko ko ang tatay mo. Sinabi ko sa kanya na ikaw ang nag-utos sa akin na kunin ang librong yan. Ihingi mo na lang ako ng pasensya sa kanya. O sige, paano ba yan? Uuwi na ako. Mag-iingat ka sa daan ha. Ikaw rin, Bibong. Pasensya na uli. Pagka-uwi ni Melchor, galit muli ang sumalubong sa kanya. Hinataw siya ng bakal na kadena ni Mang Roger sa kanyang likuran habang nakagapos ito. Umalingaw-ngaw ang tunog ng panggampas, kasabay ng daing ni Melchor na halos mabali ang katawan sa sakit. Walang awa siyang paulit-ulit na hinataw habang nanlilisik ang mga mata ng kanyang ama. Tanga! Nasa kamay mo na! Pinakawalan mo pa! Bobo! Inutil! Hindi ko na po kaya. Tama na po, tay. Tama na po. Hindi sana ganyan ang aabutin mo
kung nakinig ka lang sa akin. Patawarin niyo po ako, Tay. Patawarin niyo po ako. Mapapatawad lang kita kapag naibigay mo na sa akin ang librong yon. Hindi ko po kayang kunin kay Bibong ang libro, Tay. Pasensya na po. Hindi mo kaya dahil isa kang inutil. Walang kwenta. Kung ganon, dahil hindi mo kayang agawin, ako ang gagawa. Sasalakayin natin ang baryo ng Bibong na yan. Huwag po, Tay, huwag po. Huwag niyo po sasaktan ang kaibigan ko. Hindi ko lang basta sasaktan ang kaibigan mo. Sinisigurado ko rin sa'yo na buburahin ko ang presensya ng batang yan sa mundong ito. Mawawala ang batang Santigwar na yan. Huwag, Tay. Huwag. Hihintayin lang natin na sumapit ang ikatlong kabilugan ng buwan bago tayo gagalaw. At ikaw, dahil matigas ang ulo mo, igagapos kita riyan hanggang sa magtanda ka. Ilang linggo rin ang hinintay ni Roger bago niya maisagawa ang planong puksain ang mga Santigwar na sinanang Kuping at Bibong. Tumingala siya sa bilog na buwan at humalakhak. Ngayon tayo magtutuos, mga Santigwar. Tignan natin kung kayanin ako ng kapangyarihan ng banal na dasal niyo. Mula sa kanilang lungga, tinahak ng mga aswang ang madilim na daan patungo sa kabahayan at papunta kina Bibong. Pilit na nagpumiglas si Melchor sa pagkakagapos, ngunit sadyang mahigpit at matibay ang kadenang iginapos sa kanya. Ilang linggo na rin yung nakapulupot sa mga kamay at paa niya. Nangihina na ang kanyang katawan at hindi niya na kayang tiisin. Samantala sa kabilang dako, ramdam ni Bibong na may mabigat na mangyayari sa gabing yon. Parang tambol ang tibok ng kanyang puso. Humahalo sa katahimikan ng paligid. Dahan-dahan niyang inilabas ang punyal na nakatago sa ilalim ng lumang aparador. Lumuhod siya sa sahig. Mahigpit at napapikit. Buong puso niyang binasbasan ang sandata ng isang dasal. Anak, sandali nga. Ano bang ginagawa mo? Tay, nararamdaman ko po may paparating pong panganib. Hindi ko po alam kung nararamdaman din po ito ni Nanang Kuping. Pero kailangan niyo po siyang balaan. Puntahan niyo po siya sa bahay niya. Madali po kayo. Pero sandali, paano ka anak? Kung talagang nararamdaman mo na may paparating nga ng mga aswang dito, hindi ba mas mabuting nandito ako para matulungan kita? Kaya ko po ang sarili ko, Tay. Si Nanang Kuping po. Siya po ang mas nangangailangan ng tulong. Matanda na po siya, mahina na po siya. At kapag inatake po siya ng mga aswang ng sabay-sabay, siguradong hindi niya po kakayanin yon. Dalhin niyo po siya rito, Tay. Sige na po. Bumalik po kayo tayo ng ligtas, ha? Oo, sige. Gagawin ko sinabi mo, anak. Pero mag-iingat ka. Opo. Ay, Tay, saglit lang po. Tumayo si Bibong at saka kinuha ang balabal na hindi niya pa naisasauli kay Nanang Kuping at nilagay ito sa braso ng ama. Hindi man yun nakikita ni Manggoyong dahil sa orasyong harang dito na tanging mga Santigwar lamang ang nakakakita. Ngunit ramdam niya ang init nito. Tay, makakatulong po yan para hindi po agad kayo makita ng mga aswang. O sige, anak. Aalis na ako. Pupuntahan ko si Nanang Kuping at ligtas kaming uuwi rito. Kaya sana, ligtas ka rin naming madatnan. Opo, Tay. Tinanaw ni Bibong ang ama na mabilis na tumatakbo patungo sa bahay ni Nanang Kuping. Nang wala na sa paningin ng kanyang tatay, agad siyang nagsindi ng mga kandila sa paligid. Gumawa siya ng marka na bilog at lumuhod siya roon. Isa itong sagradong harang. Kapag binigkas na ni Bibong ang mga dasal ng Santigwar, mababalutan ng proteksyon ang mismong marka. Kaya nagiging harang na hindi basta malalampasan ng mga nilalang ng dilim.
At kung susubukin nilang pasukin ito, agad na masusunog ang kanilang mga balat. Habang abala si Bibong, may biglang malakas na kaluskos mula sa itaas ng isang puno. Tila ba may kung anong dambuhalang biglang dumaong doon. Bumaluktot ang mga sanga, halos mabali sa bigat ng nakadapo. Kasabay noon ang nakakatakot na alulong ng mga aso. Lalong bumilis ang tibok ng dibdib ni Bibong. At mula sa dilim ng itaas, unti-unting bumaba ang aswang. Lumundag siya at mabilis na lumapag sa lupa bago nagpakawala ng isang nakakakilabot na ngiti. Dahan-dahan itong lumapit kay Bibong, ngunit agad ding napahinto nang matapakan nito ang bilog na marka. Nasunog ang bandang talampakan nito na ikinangit-ngit ng aswang. Hindi mo ko kaya, Totoy! Sino nagsabi sa'yo na hindi kita kaya? Kaya kitang puksain, aswang ka! Matapang ka! Pero tignan natin kung saan ka dadalhin ang tapang mo! Napaatras si Bibong. Halos manginig ang tuhod sa takot nang isa-isang sumulpot mula sa dilim ang iba pang mga aswang. Ngunit ang mas matinding ikinatakot ni Bibong ay ang nakita niyang bit-bit ng mga ito. Ang kanyang ama, nakabigti sa balikat ng isang aswang, walang malay at duguan, habang sinanang kuping naman, nagpupumiglas at hawak sa magkabila ang braso ng dalawang aswang at pilit na kumakawala at sumisigaw ng mga dasal. Nanlamig ang buong katawan ni Bibong at sa sobrang takot ay halos mabitiwan niya ang hawak na punyal. Ngunit sa kabila ng panghihina, ramdam niyang siya na lang ang natitirang pag-asa. Lecheng yan! Mga tusok aswang, bitiwan niya ako! Ikaw na naman! Leche ka talaga! Tagasang ka man lupalot na aswang ka! At bakit dito ka nagugulo sa banyo namin? Buwisit ka! Ngayong gabi, tutuldukan ko na ang kademonyohan mo! Tumigil ka! Huwag kang magyabang dahil hindi mo ko kaya! Talaga ba? Kaya pala tumakas ka na lang ng nakaraan! Duwag kang aswang ka! Duwag! Tumahimik ka! Napakadaldal mo! Isang malakas na sampal ang iginawad nito kay Nanang Kuping. Sa tindi ng pagkakasampal ng aswang, dumugo ang labi ng matandang babae. Nang hindi pa nakontento, igniin nito ang mahabang kuko sa pisngi ni Nanang Kuping. Itigil mo yan! Ano bang gusto mo, ah? Anong gusto nyo? Yan ang gusto ko, Bibong! Magandang kausap! Hindi katulad ng ugod-ugod na ito! Kung ano ba ang hihilingin nila, Bibong, huwag mong ibigay! Manahimik ka! Bago pa kita tanggalan ng buhay! Umalis si Bibong sa proteksyong harang. Saglit pang napako ang tingin ng aswang kay Bibong. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang malagkit at mahabang dila. Sabihin mo! Sabihin mo kung anong gusto mo! Ibibigay ko sa itong dalawang to bago ibigay mo sa akin ang sagradong libro! Bumaling si Bibong kay Nanang Kuping at umiling ito. Tumalikod si Bibong. Sa kanya kinuha ang sagradong libro sa proteksyong harang na kanyang ginawa mula sa dasal. Wag! Wag, Bibong! Wag mong ibibigay yan sa kanya! Nakikiusap ako sa iyo! Wag! Iniabot ni Bibong ang banal na aklat. Nang akmang aagawin ito ni Mang Roger, mabilis na gumalaw si Bibong. Agad niyang sinaksak ang aswang at tumama ang punyal sa tagiliran ng halimaw. Napasigaw si Mang Roger sa labis na sakit. Dumaloy ang maitim na dugo nito at agad siyang umatras dahil sa naramdamang sakit. Sunod-sunod na sumalakay ang iba pang mga aswang. Ang kanilang mga kuko ay parang mga patalim. Ngunit
maliksi ang batang santigwar na si Bibong. Bawat gapang at sibad ng mga halimaw ay naiiwasan niya. Minsan ay nakakauna siya ng saksak at tumama sa braso at agad na umalingaw-ngaw ang nakakabinging hiyaw. Minsan na may sa tagiliran o leeg at nag-iiwan ng sugat na nagbubuga ng usok na parabang sinusunog. Habang tumatagal, ramdam ni Bibong ang bigat ng laban, ngunit kasabay nito'y lalong tumitindi ang alab ng kanyang tapang. Hayop kang batang santigwar ka! Kinagalit mo talaga ako! Galit na kinuha ni Mang Roger ang tatay ni Bibong at balak na itong saksakin gamit ang mahahabang kuko nang may bumato sa noo nito. Melchor! Nandito ako, Bibong! Para tulungan ka! Paano ka nakaalis sa pagkakagapos? May tumulong sa akin! Ako ang tatay mo, hayop ka, Melchor! Kaya dapat akong tinutulungan mo! Hindi ang mga yan! Masama ka! Kaya dapat ka lang mabura sa mundo! Kasama ng mga alagad mo! Hindi! Hindi ako papayag! Sumugod ang aswang. Lumundag ito ng napakalakas. Mas mabilis, mas mabagsik. Pero pinaghandaan niyo ni Bibong. Sa isang mabilis na hambalos, tumama ang punyal sa balikat ng aswang. Dalhin mo, Melchor! Kunin mo si tatay at nanang Kuping! Ako nang bahala dito! Sige na! Bilisan mo! Alam mo ba kung anong klaseng punyal ang sumugat sa iyong aswang ka? Huwag kang magsaya dahil kahit ilang sugat pa ang gawin niyo sa akin, ay kaya-kaya ko itong pagalingin. Talaga ba? Ang sandatang hawak ni Bibong ay hindi isang karaniwang punyal lamang. Tinatawag itong punyal ng mahabaging pinagmulan ng aming lahi. Isang sagradong pamana mula pa sa mga kanununuan namin. Sinasabing kasabay itong nilikha ng unang maisulat ang banal na libro ng mga santigwar upang maging kapatid na sandata nito laban sa mga nilalang ng dilim na kagaya ninyo. Sa mismong kahoy na hawakan, nakaukit ang mga sinaunang baybayin, mga sumpa na tiyak na sisira at magpaparusa sa sino mang halimaw na tatamaan ng talim nito. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig sabihin ni nanang Kuping ay katapusan niyo na! Lumuhod si Bibong sa gitna ng bilog na proteksyon. Maigpit na hawak ang banal na aklat ng mga santigwar. Sa mabigat na tinig, sinimulan niyang basahin ang nakasulat na mga dasal. Unti-unting umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong paligid. Mula sa mga pahina ng aklat, sumiklab ang nakakasilaw na liwanag at ang katawan ni Bibong ay nabalutan ng asul na apoy na hindi nakakasakit sa kanya, kundi nagpoprotekta. Habang lumalakas ang kanyang pag-usal ng dasal, lalo ring tumitindi ang pagliyab ng liwanag. Nang abutin ng dasal ang rurok nito, nagsimulang lumiyab at umusok ang mga katawan ng mga aswang. Ang kanilang mga balat ay nagkabitak-bitak. Ang kanilang hiyaw ay umalingaw-ngaw sa buong paligid at isa-isa silang natupok sa apoy ng dasal hanggang sa pumutok ang isang malakas na liwanag at sa isang iglap, naglaho ang lahat ng mga aswang, liban kay Melchor. Bago pa ito makakilos, mabilis na sumulpot si Nanang Kuping at mariing itinapat ang matalim na kutsilyo sa leeg ng bata. Isa ka ring aswang, hayop ka! Dapat ka ring mawala! Wag! Wag, nanang Kuping! Mabuting aswang po si Melchor. Tinulungan niya po tayo. Paano natin masisiguro na mabuti yan? Baka babayain na kukunwari lang yan. Kampon pa rin siya ni Satanas. Hindi po, nanang Kuping. Mabuti po si Melchor dahil kaibigan ko po siya. Nalimutan niyo po ba, nanang? May dasal ang mga santigwar na para lamang po sa mga masasamang aswang.
Ang mga nilalang na puno ng kasakiman ang naglaho po sa liwanag. Pero si Melchor po, naiwan dahil mabuti po siya. Hindi siya sinunog ng dasal kasi pinili niya po ang kabutihan. Salamat. Salamat, Bibong. At binigyan mo ako ng pag-asa. Niyakap ni Melchor si Bibong ng mahigpit. Napangiti naman si Nanang Kuping sa tagpong yun at dahan-dahang niyakap din ang dalawang bata. Matapos yun, lumapit si Bibong sa kanyang ama. Marahan niyang hinawakan ang mga sugat sa katawan ni Manggoyong. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at taimtim na nanalangin. Mula sa kanyang mga palad, kumislap ang malamlam na liwanag na dumaloy papunta sa mga sugat ng kanyang ama. Unti-unting nagsara ang mga ito at kalaunan ay naghilom na parang walang bakas. Dahan-dahang iminulat ni Manggoyong ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Bibong, napangiti siya at agad na niyakap ang anak ng mahigpit. Hindi nagtagal ay niyakap na rin nila si Melchor at Nanang Kuping. Sino pala ang tumulong sa'yo na makawala sa gapos, ha Melchor? Mga kaibigan kong sigbin. Pero, wag po kayong matakot ha. Mabait po siya. Ngayong wala ka ng kasama, Melchor, na mga aswang, masaya ako na tanggapin ka sa pamilya namin. Kahit po, galing po ako sa lahi ng mga aswang, tanggap niyo pa rin po ako. Kahit galing ka pa sa lahi ng aswang, Melchor, anak na rin ang turing ko sa'yo, kaya tanggap kita. Pero sa isang kondisyon sana, hindi ka pwedeng kumain ng tao. Promise po, hindi po ako kakain ng tao. Napangiti si Bibong. Hindi man naging madali ang kanyang pinagdaanan laban sa mga aswang. Natutunan niya ang isang mahalagang aral. Napagtanto ni Bibong na ang kapalaran ay hindi dapat katakutan, bagkus ay dapat nayakapin. At sa kanyang paglalakbay, napatunayan din niya na ang tunay na kaibigan ay hindi nasusukat sa pagkakaiba ng dugo o pinagmulan, kundi sa tiwala at kabutihang ipinapakita. Sa pananampalataya, pagmamahal ng pamilya at pagkakaibigang totoo, doon matatagpuan ang liwanag na tanging kayang pumawi sa pinakamatinding kadiliman.